Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe po. Anyway, wala na pong bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, ang topic natin ngayon for today's reflection o ang magandang balita sa araw na ito. Kailan ka ba huling napabuntong hininga? Nung nakarinig ka ba o nabalitaan mo na may good news? Di ba? Masaya tayo pagka may nababalitaan tayong magandang balita sa atin. Pero, ganun din naman, mapapabugtong hininga ka kapag ka ikaw ay nakarinig ng masamang balita. So, dumarating po yan sa ating buhay. Even ang ating Panginoong Yesus, nung kanyang kapanahunan, nung nandito siya sa lupa, ganyan din po ang nangyari sa kanya dahil siya naging totoong tao, di ba? Diyos na nagkatawang tao. So, dito kasi sa eksenang ito, yung mga Pariseo, gusto nilang siluhin ang ating Panginoong Yesus. Kung isa nga ba ang totoong Mesiyas, di ba? Kasi nga, hindi sila naniniwala dahil sa kanilang taas ng pride nila at gusto talaga nila o na-insecure sila sa ating Panginoong Yesus. Ayon sa Marcos chapter 8 verse 12 to 13, napabuntong hininga si Jesus at sinabi sa kanila, bakit naghahanap ng himala ang mga tao sa panahong ito? Makatandaan ninyo, hindi sila bibigyan ng hinihingi nilang himala. So yun po na napakalinaw, no? Itong mga Pariseo kasi talagang may katigasan ng ulo, matigas ang kanilang puso, na-insecure sila sa ating Panginoong Yesus at ayaw nilang makinig. Dito, sa kabila ng marami ng mga himalang kanilang nababalitaan. So, ito yung itong eksena na to, bago yung eksenang yan, naghimala ng ating Panginoong Yesus, ito yung pinarami niya yung isda at saka tinapay. Diba? Halos 5,000 ang pinakain niya doon. So, doon pa lang, dapat naniwala na sila na ang ating Panginoong Yesus ay siya ang Mesiyas. So, parang sa buhay natin, di ba? Feeling mo, di ba, pagka napabuntong hininga, pagka yung nasolve yung problema mong matagal nang dinadasal, di ba? Yung mabigat na problemang nasolusyonan, di ba? Napapabugtong hininga ka, sinabi, ay, salamat. Diba? I thank you, Lord. Natapos din ang problema. Ganyan po, di ba, ang nararanasan natin. Minsan naman, pag may mga aksidente o trahedya, kagaya nangyari po sa atin sa pandemic, no? Marami ang tao ang namatay. Pero awa ng Diyos, di ba, tayo po ay nailigtas sa panahon ito. Kaya mapapabugtong na ay, salamat, Lord. Wala na po yung pandemic at buhay pa kami. Yung bugtong hininga mo, kumbaga, merong kaligayahan at kapanatagan sa iyong buhay. Pero meron din na mga bugtong hininga na negative side. Ito naman yung mga problema, di ba, na pag dumarating yung balita sa atin. Halimbawa, di ba, nabaong ka na sa utang. Hindi mo na kayang bayaran yung inutang mo. Mamumblema ka kung paano mo siya babayaran. Diba? May negosyo ka, diba? Magsasara ka na ngayon dahil bankrupt ka na. So talagang may stress ka dyan. Diba? Mag-iisip ka, Lord. Gaganon ka. Diba? Ano pong nangyari? Bakit ganito? Diba? Yun po ang nangyayari sa atin. O kaya naman, tumawag sa'yo. Binalita, no? Mabigat na sakit sa iyong mga kamag-anak o kapamilya na nakaranas, na stroke o na inatake o kung ano pa mga bad news yan, mapapabugtongin na ka dahil sa negative na narinig mo o yung mga problema na hindi mo inaasahan na bigla na lang dumarating. Di lang minsan sabay-sabay pa, di ba? Mapapabugtong hininga ka po. Pero itong ating Panginoong Yesus, sa kabila ng nagpabugtong hininga siya sa mga Pariseo, hinayahan lang niya. Di ba? Hinayahan lang niya na
parang sabi ng Panginoon kasi, di ba, pagka tayo nga ay nabibigatan ng Lord, wala na po. Sagad na. Hindi ko na kaya, hanggang dito na lang po. Kayo na po ang bahala sa mga susunod na mangyayari sa ating buhay. Parang bumibigay ka na. Gawa nga ng hindi ng problema, di ba? So dito makita natin na yung mga milagro ng ating Panginoon Jesus ay ating talagang i-treasure, na maniwala na tayo. Ano mang tindi ng problema mo ay kaya niyang solusyonan. Kaya kung babalikan mo yung naging buhay mo, marami ka na rin dyan naranasan na matinding problema, pero nalagpasan mo dahil sa pananampalataya mo sa ating Panginoong Yesus. Kaya huwag po tayong susuko kagaya ng ating Panginoong Yesus, bagamat parang sa eksenang to nainis na, no? Sabi niya, bakit naghahanap pa mga himala mga taong to, nagpapakita na nga ako. Bakit parang ayaw pa nilang maniwala? Ganon din po tayo. Sa kabila ng marami tayong pinagdaan ng pagsubok, maniwala ka na pwede pang maging may susunod na milagro anumang darating sa buhay mo. Hindi ka pababayaan ni Lord. Kaya hanggang sa krus ng Kalbaryo, hanggang mamatay na po ang ating Panginoon Jesus, nakapako na sa krus, anong sinabi niya? Napabugtong hinangasan din siya. Sabi niya, Ama, patawarin niyo na po sila. Hindi na po nila alam ang kanilang ginagawa. So, ganun po tayo kamahal ng ating Panginoong Jesus. Bagamat tayo bilang isang tao, di ba? Kagaya, naging tao din, pinanghinaan ng loob, napapagod din sa mga suliran sa buhay. Wag po kayong mag-alala. Lahat ng kakulangan natin ay siya ang magpupuno. Maraming himala ang naghihintay sa ating buhay. Basta't maniwala lang tayo at magtiwala, lalong-lalo na tayo manampalataya sa ating Panginoon Jesus. Yan po ang ating lagay sa ating puso. So, tayo manalangin. Kung may problema ka sa pamilya, kalusugan at pinansyal, sabayin mo, basta napakasimpleng dasal lang na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Jesus, ay tsak yun, milagro ang naghihintay sa iyo. Lord, bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. At lahat po ng nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, ipuhin niyo po ng inyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po ang kanilang katawan. Tanggalin ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kapag ang milagro mo ay pinagkaloob sa amin. Ganon din po sa mga pamilyang nasisira o nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawad at mapagmahal sa bawat miyembro ng pamilya. Magbigis-bigisin niyo po muli para sa kanilang pamilya. Ganon din po sa financial na lahat po kami ay kailangan namin yun. Lalong-lalo na po, dinadalanan po yung kapatid namin walang-wala talaga. Ultimo pambili ng 1 kilo lang ng bigas, pinoproblema pa kung paano nila iraraos sa kanilang pamilya. Bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. At patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat ng ito yung hiling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po. God bless us all.